Charmaine's point of view. So, ayun na nga, napapayag na nga ako ni Rafael na sumama sa kanya mag-lunch. Sa El Grande Hotel niya ako dinala at talaga naman na nag-enjoy kanina. Yun nga lang, naroon pa rin yung kaba na baka malaman to ni Jacob. Do you enjoy it? Tanong pa nga ni Rafael sa akin kanina habang papalabas na kami ng hotel. Umiling lang ako. Nagsalubong tuloy ang kilay niya. Dahil komportableng kasama si Rafael ay hindi na ako nakaramdam ng hiya. Umamin na ako sa kanya. Pwede bang Tagalogin mo na lang? Mahina kasi ako sa English eh. Pagtatapat ko gamit ang mahinang boses. Tumawa lang siya. Tinatawanan ba niya pagiging bobo ko? Sa isip-isip ko. Charmaine, nakakatawa ka talaga. Meron pa bang taong hindi nakakaintindi ng English? Oo, ako. Seryoso kong sagot sa kanya kaya naging seryoso na rin ang mukha niya. Hindi nga, totoo ba? Paglilinaw niya. Sinabi nga nga sabi eh. Kailangan bang ulit-ulitin? I don't get it. Napaisip siya at nagtataka marahin. Sa panahon nga naman kasi ngayon ay ilan na lang talagang hindi kayang makaintindi ng English at ang nakakalungkot ay isa na ako doon. Sa edad mong yan, ang weird ha? Rafael kasi, nung bata pa ako palagi akong sinasabihan ng bobo ng mga kaklase ko dahil mahina ako sa spelling. Kahit 3 letters lang na dog, hindi ko pa ma-spell ng tama. Kaya yun parang nagkatotoo na yung pang-asar ng mga kaklase ko. Naging bobo na nga ako. Charmaine, don't say that, okay? Hinawakan niya pa ako sa magkapila kong balikat at seryosong tinignan. Walang tao na ipinanganak na bobo. Naramdaman ko kay Rafael na totoo siyang makiharap. Napaka-cool niyang kasama at hindi ako nakakaramdam ng pagka-bored sa kanya. Para ko na siyang kaibigan at kung mangyari man yun, siya pa lang ang unang lalaking magiging kaibigan ko at pwede kong mahinga ng sama na loob. Ewan ko, hindi ako nagbigay ng mali siya sa kanya nang alalayan niya ako makasakay sa kanyang kotse. Disente kasing galawan niya at mukhang magalang talaga siya. Ano bang tawag dun? Gentle. Gentleman, ayun! Habang pinupuri ko siya sa aking isipan, hindi ko na malayang kinakausap na pala niya ako. Charmaine, saan ka ako nakatira? Ihahatid ka na namin. Wika niya habang kumakamot sa kanyang ulo. Bigla kong bumalik sa ulirat. Sa kanto na lang, maglalakad na lang ako. Pagtanggi ko sa alok niya. Hindi kasi pwedeng malaman niya kung saan ako nakatira. Tsaka sino magtataka siya kung bakit sa mansyon ako nakatira. Hindi talaga pwede. Ha? Hindi pwede? Uso ang nangunguha ng mga babae ngayon, baka makuha ka. Sige ka. Gusto mo ba mapagsamantalahan ng maraming loko-loko? Banta niya pa sa akin. Maya-maya pa'y kinuha niya sa kanyang bulsang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello po, Mrs. Bulaklak. Pwede ko po bang makuha ang address ni Charmaine? Opo, naiwan niya po kasi yung wallet niya sa training car kanina. Isusoli ko lang po sana. Talaga po? Sige po, pakisend na ngayon. Salamat. Wala na yata talaga akong lusot dito kay Rafael. Kinakabahan tuloy ako. Baka kasi nasa bahay na itong si Jacob. Kaya naman, kinulit ko pa rin si Rafael at nakiusap na wag na niya ako ihatid. Hindi ako papayag, Charmaine. Kaibigan kita at konsensya ko kung may mangyaring masama sa'yo dahil hindi kita naihatid. Wika niya habang papisil akong hawak sa magkabila akong pisngi. Kaibigan? Kaibigan ko na siya? Palihim akong natuwa. Konti lang kasi mga naging kaibigan ko at ni isa sa kanila hindi ko na nakikita ngayon. Ngayon ay may isang Rafael na akong kaibigan. Yun nga lang, payagan kaya kami ni Jacob. Seloso pa naman yun. Sige na nga, kaibigan. Napilitan na rin akong pumayag. Nasamid naman si Rafael matapos akong magsalita. Sorry Charmaine, natawa lang ako sa word na kaibigan. Ha? Sabi mo kasi kaibigan mo na ako. Nagugulahan kong sabi. Oo nga, magkaibigan nga tayo pero pwede bang tol na lang? Wag yung word na kaibigan. Masyado kasing formal. Hirit niya sabay tawang muli. Okay tol. Natawa na rin ako. Vibes na vibes kami sa kalokohan. Hindi nagtagal at narating na rin namin ang mansyon. Sinabi ko na nga ba't magtataka siya at magtatanong sa akin. Dito ka nakatira? Bahay niyo yan? Sunod-sunod niyang tanong. Tumango ako tapos ay umiling. Oo, dyan ako nakatira sa ngayon pero hindi namin bahay yan. Teka tol, ang gulo. Linawin mo nga. Kahit na gusto ko pa sana ipaliwanag sa kanyang buong detalye kung bakit doon ako nakatira hindi ko na ginawa. Next time na lang. Wika ko habang nagmamadaling bumaba ng kotse. Sinubukan niya pa akong habulin ngunit sinara ko na kaagad yung gate. Hay, buti na lang bukas. Sabi ko sa gate habang nakasandal isang bahagi ng aking katawan.
Agad kong nilibot ang aking mga mata at hinanap ang dalang kotse ni Jacob kanina. Buti wala pa siya kung hindi yari ako. Alauna na ng tanghali at gutom na ako kaya dire-diretso na ako sa kusina. Kaagad kong binuksan ng ref at sakto may 2 slices pa ng pizza doon. Senyorita, dahan-dahan lang po't baka mabulunan ka. Awat ni Manang Dolor sa akin matapos kong isubo ng buong sang slice. Newbag! Mabulol-bulol kong sabi habang tinuturong mineral dispenser. Ano ho? Tubig? Mabilis akong tumango. Naku po, kakasabi ko lang, mahabagin kong langit o eri na po. Salamat. Ay, kinabahan ako sa inyo, senyorita. Saan ho ba kasi kayo galing at bakit gutom na gutom kayo? Nasaan po si senyorito? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Manang Dolor. Hindi po kasi ako sinundo ni Jacob kaya nikasabay na lang ako sa kaklase ko. Wala rin po kasi akong pera kaya hindi ako nakabili ng pagkain. Paliwanag ko sabay kagat muli sa natitirang slice pa ng pizza. Ah, ganun po ba? Gusto niyo po ba magluto ako ng makakain niyo? Hindi Manang, nabusog na po ako dito. Pagtutukoy ko sa pizza. Nang matapos akong kumain ay nagpaalam na ako kay Manang Dolor na papanhik muna sa taas para mamahinga. Masyado ako napagod ngayong araw. Hindi ko na namalayan nakatulog pala ako. At shit, hapon na pala. Dali-dali akong bumangon para mag-ayos ng sarili. At baka kasi nandyan na si Jacob. Pagkababa ko sa may sala ay hindi nga ako nagkamali. Nandito nga siya at busy siyang kausap ang matalik na kaibigan niyang si Benji habang umiinom. Babe, gising ka na pala. Sinundo kita kanina sa school niyo kaso wala ka na dun. Bunga niya sa akin bago yumakap. Magpapaliwanag na sana ko ngunit nagsalita siyang muli. Sorry babe, late na rin kasi kitang sinundo kaya hindi na kita naabutan. By the way, sino nga pala yung classmate mo naghatid daw sa'yo dito? Sabi na nga ba't magtatanong siya? Ano kayang sasabihin ko? Sa huli, pinili ko na lang na magsinungaling. Kasabay kong nag-retake ng assessment, si Emmy Mar. Oh, thanks to her. Nahihiya talaga ako sa'yo babe. Inaki niya na ako para paupuin din sa sofa kung saan siya nakaupo kanina. Napaka-sweet talaga ni Jacob ngayon at parang hindi siya naiilang kay Benji na nakatingin sa paghaharutan namin ngayon. Respeto naman sa single dito oh. Bigla kaming nahinto ni Jacob pero yung kamay niya nakahawak pa rin sa aking bewang. Maya-maya pa'y tumayo si Benji at may binulong kay Jacob. No way! Dinig kong sagot sa kanya ni Jacob. Ilang sandali pa'y nagulat na lang ako na abutan ako ni Benji ng baso na may lamang alak. Babalik na kasi ako sa ibang bansa, Charmaine. Kaya samahan mo kami ni Jacob na ubusin to. Ha? Aalis ka na? Oo nandun kasi yung trabaho ko. Sige. Bilang pakasama kay Benji, straight kong tinungga ang inabot niya sa akin tagay. Tinangka pa nga akong awatin ni Jacob pero huli na. Natagay ko na. Sheesh! Napangiwi ako sa lasa. You alright? Baka hindi kita mapakinabangan mamaya niyan. Bulong ni Jacob sa akin. Uy, hindi kaya ko to no. Muli ko naman tinagay ang kakasalin pa lang na alak ni Benji sa aking baso. Ang init sa pakiramdam. That's enough babe. Awat muli ni Jacob, ngunit muli na namang sumingit si Benji. Brad, let her. Nasa tamang edad na yan, isa pa. Tayo-tayo lang naman na magkakaharap. Sige na nga. Habang busy silang dalawa sa pagkwekwentuhan ay sinamantala ko naman ang pag-inom ng alak. Grabe, ganito pala yung pakiramdam ng nakainom. Nakakamanhid. Ilang sandali pa hindi ko na namalayan na unti-unti na akong tinatamaan. Medyo lumalakas na kasi ang tawa ko at nag-uumpisa na rin akong mahilo. Brad, lasing na si Charmaine. Ihatid ko lang siya sa kwarto. I'll be back. Naku, baka hindi ka na bumalik. Kilala kita. 10 minutes kapag hindi na ako nakabalik, pwede ka nang umalis. At yun ang huli kong narinig na pag-uusap nila at nagulat na lang ako nang sinandal na ako ni Jacob sa likod ng kanyang pintuan. Jacob's point of view. Hindi ako gaanong uminom dahil may usapan kami ni Charmaine. According to her, siya raw ang bahala sa akin mamaya. That's why nilimitahan ko ang pag-inom ko pero shit, tinagayan siya ni Benji and the worst is nagustuhan niyang iniinom hanggang sa nakita ko na lang siyang nag-uumpisa ng humarot. Iniwan na namin si Benji sa baba't nagpaalam ako kung hindi na ako makakabalik within 10 minutes ay umalis na siya. Meaning may gagawin kaming kakaiba ni Charmaine. Bago pa man natuluyan siyang makatulog sa aking balikat ay mabilis ko na siyang sinandal sa pader at pinupog ng halik. Hindi niya ako pwedeng tulugan. Galit na kasi ang alaga ko at gustong-gusto na siyang sunggaban. Babe, pwede ba mag-shower muna? Request niya sa akin. Well, I think that's a good idea.
Yes, of course. Tara, sabay tayo. Tinulak niya ako sabay ngumuso. Huwag na babe, mabilis lang ako, promise. Oo, okay. Medyo nahihiwagaan ako kay Charmaine at ngayon niya lang ako tinanggihan na sabayan siyang mag-shower. Naghubad muna ako ng mga suot kong damit at brief lang ang tinira. Nahiga na rin ako sa kama habang hinihintay siyang lumabas ng banyo. Shit, hindi na ako makapaghintay. Plano ko na talaga siyang pasukin sa banyo ngunit bigla na siyang lumabas suot-suot ang nakakaakit na kasuotan habang ang kanyang mukha naman ay mayroong makapal na makeup. Kaya pala ayaw niya akong isama sa banyo. She prepared this. Lalo ako nang gigil ng hubarin niyang suot niyang kulay lavender na robe at tinihagis na lang kung saan. Tumambad sa akin ang hugis Coca-Cola niyang katawan at napatitig na lang ako sa malaki niyang balakang. Shit, yari ka sa akin mamaya. Sa isip-isip ko. Ginagalit niya kasi talagang alaga ko. Ilang nakakaakit na sandali pa'y dahan-dahan siya lumapit sa akin at sumakay sa aking ibabaw. Mapungi ang kanyang mga mata at kagat-kagat niyang kanyang pang-ibabang labi. In short, inaakit niya ako. She don't need to do that dahil kahit na wala siyang gawin ay palagi naman akong naakit sa kanya. Hindi ko na napigilan namang malilikot kong kamay at kaagad na itong gumalaw. No, no, no. Saway niya sa akin at nagulat na lang ako na itali niyang dalawa kong kamay sa headboard ng kama. Babe, ano to? Gamit ang kanyang hintuturo ay pinatikim niya ako. Shh, akong bahala. Bulong niya sabay dakot sa aking pagkalalaki. Impit kong ungol. Grabe, wala akong kalaban-laban ngayon. Hinayaan ko lang siya sa nais niyang gawin. Total, eto naman ang napag-usapan namin. Napaka-wild niya ngayon dahil dala na rin siguro na tama ng alak sa kanyang sistema. Well, ang masasabi ko lang ay ang sarap niya palang malasing. Wala na inosenteng Charmaine noon pagdating sa kama. She's a hustler now. At alam na alam niya kung paano patitirikin ang mata ko. Babe, ayan na, ayan na. Napapikit na lang ako matapos sumambulat sa mukha niyang mainit-init kong katas. Hindi bale, mamaya sisiguraduhin kong sa loob na yung susunod na puputok sa isip-isip ko. Sinanyasan ko siya nakalasin ng tali sa kamay ko ngunit hindi niya ako pinansin. Hindi rin nagtagal at inalis na niya mula sa pagkakatali ang aking kamay. Kaya naman para ako isang mabagsik na leon na nakawalat bigla ko siyang nilapa. Tumigil ako nang maramdaman kong nailabas ko na lahat ng pwede kong ilabas. Si Charmaine din na nakatulog na rin matapos naming magbitaw. Kumbaga sa sabong, draw ang resulta. Kinabukasan, naisip kong ilihim kay Charmaine ang tungkol sa secret vault dahil hindi ko masisigurado na baka mangyari ulit ang nangyari dati. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya, nag-iingat lang ako. Mula kasi ngayon hindi na kailanang vault na ito kung hindi sa magiging anak na namin ni Charmaine. Yes, si Charmaine na talagang nakikita kong makakasama ko pang habang buhay at sisimulan ko na rin ang pag-aayos ng aming magiging kasal. Maybe next week ay tapos na yon. Samantala, dahil wala akong office ngayon ay naisipan kong gisingin na si Charmaine para iyayin siya mag-jogging. Medyo na-inspired kasi ako mag-exercise dahil sa ginawa naming kagabi. Okay babe, magsishower lang ako. Paalam niya sa akin. Samantala, nauna na ako sa baba't naisip ko na magpahangin muna sa garden at doon ko na lang siya hihintayin. Binati pa nga ako ni Marvin na hardinero dito sa mansyon. Nang magandang umaga at binati ko rin siya pabalik. Inhale, exhale. Damang-dama ko na talagang sariwang hangin sa umaga. Nang bigla ko may mapansin ni isang bulto ng babae sa hindi kalayuan sa gate ng mansyon. Naagaw ang atensyon ko na nasabing tao dahil parang pamilyar ang likod niya. Senyorito, kilala mo ba yan? Kanina pa siya dyan Saad ni Marvin sa akin habang tinutukoy ang tao sa labas. Napansin niya siguro na kanina pa ako nakatingin dito. Lucy? Wala sa sarili na banggit ko. Bigla kasing humarap ang nasabing babae at kamukhang-kamukhain ng namayapa kong asawa. Lucy! Sigaw ko habang hindi ko namalaya na tumatakbo na pala ako, papalapit sa kinatatayuan niya. Halos mapaluhod ako nang malapitan ko siyang nakita. Hindi siya si Honey, na dati kong sekretary. Siya nga si Lucy, ang asawa ko. Para akong baliw na pinagsasampal ang sarili ko dahil baka ako nag-iilusyon na naman ako, pero na magsalita siya doon ko na nakumpirma na buhay siya. Honey, sambit niya sa pangalan ko, sabay yakap na mahigpit sa akin. Honey, I miss you so much. Hinalikan niya ako ng marin at damang-dama ko matindi niya ring pangungulila sa akin. Pilit ko nire-rehistro sa aking isipan na totoong ang buhay si Lucy pero paano? Paanong buhay siya? Sino yung taong nasunog sa sasakyan? Sino yung nilibing namin? Ang daming tanong sa aking isipan. Sa kabila ng maraming kaguluhan sa isip ko'y mas pinili ko na munang enjoyin ang oras na ito. Niyakap ko siyang pabalik. Miss na rin kita, honey ko.
Hindi mo alam kung gaano kalungkot ang naging buhay ko nang mawala ka. Kayo ng anak natin. Biglang nag-ibang itsura ni Lucy sa akin sinabi. Hindi siya makatingin sa akin. Mukhang may gusto siyang sabihin sa akin ngunit nagdadalawang isip lamang siya. I shake her shoulder at pilit siyang pinapaharap sa akin. Honey, bakit ngayon ko lang nagpakita sa akin kung ganong buhay ka pala? Yung mami mo, alam niya bang buhay ka? Saan ka tumira sa loob ng 8 months? Sunod-sunod kong tanong. Parang komplikado kasi parang may mali. Sabik na ako marinig ang kwento niya kaso bigla na lang siyang umiyak at lumuhod sa harapan ko. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan, honey. Hindi naman ako galit kaya sige na magkwento ka na. Umiling si Lucy at sumalampak pa sa kalsada. I don't get what she is doing pero nararamdaman ko na marami siyang gustong sabihin. Charmaine's point of view. Papalabas na sana ako ng gate para puntahan si Jacob dahil ayon kay Marvin ay nasa labas daw ito't may kausap. Tinanong ko naman siya kung sino yon ngunit hindi niya ako sinagot. Excited pa naman ako mag-jogging ngayong araw dahil kasama ko si Jacob. Kaso bigla ko na estatwa sa akin nakita. Hindi ito totoo. Wika ko sa hangin matapos kong makitang may kahalikan si Jacob na ibang babae. Hindi ako makapaniwala na magagawa ito ni Jacob sa akin. Palagi niya sinasabing mahal niya ako pero heto't huling-huli ko siya. Gusto ko talaga sanang wag siyang tingnan kaso hindi ko mautusan ng mata ko na pilit pa rin pinapanood ang kataksilan ni Jacob sa akin. Hindi ako papayag. Susugurin ko na sana silang dalawa dahil sa tagal nilang naghahalikan. Hindi ko na kasi ito mapapalampas at gusto kong turuan ng leksyon ng haliparot na babaeng ito. Kaso bigla ko natigilan. Lucy? Nag-aalang ang sambit ko sa hangin. Kung hindi ako nagkakamali, tinawag niya Lucy ang babaeng kaharap at yumakap pabalik. Hindi ko alam kung paanong nangyaring buhay pa si Lucy. Ang ibig kong sabihin ay bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit hindi niya pinaalam kay Jacob na buhay pa pala siya? At higit sa lahat, bakit niya hinayaang magdusang kanyang asawang si Jacob sa loob ng kulang 9 na buwan? Honey, bakit ngayon ko lang nagpakita sa akin kung ganun palang buhay ka? Yung mami mo, alam niya bang buhay ka? Saan ka tumira sa loob ng 8 months? Dinig kong tanong ni Jacob sa asawa. Gusto ko talagang marinig din ang sagot ni Lucy dahil masyado niyang ginawang komplikado mga bagay-bagay sa amin ni Jacob ngayon. Paano na ako ngayon? Hilam na mga mata ko sa luha. Naninikip ang dibdib kong isipin ko pa lamang na mawawalan na ako ng puwang sa puso ni Jacob ngayon. Aminin man niya kasi o hindi, alam kong ginawa niya lang akong panakip butas. Ngayon nandito ng tunay niyang mahal, ay kailangan ko nang ihanda ang sarili ko sakaling paalisin ako ni Jacob. Jacob! Nangihinang wika ko sa hangin habang pinagmamasdan ko sila sa hindi kalayuan. Kitang-kita kung paano nila yakapin ang isa't isa. Puno ng pagmamahal at yun ang nakakapagpasikip sa aking damdamin. Bago pa man ako tuluyan tumumba, ay may isang tao na sumalo sa likod ko. Si Marvin. Senyorita, wag mo na po silang tingnan. Pumasok na po kayo sa loob. Nag-aalala niya sabi. Hindi Marvin, hindi ako papasok sa loob hanggat hindi pa maliwanag sa akin ang lahat. Nanatili lang ako sa aking natatayuan habang pinagmamasdan silang dalawa. Ang sakit. Sinasampal na ako ng katotohanan. Kitang-kita naman kay Jacob kung gaano niya kamis ang asawa at maliwanag na sa akin na nandito na si Lucy para bawiin siya sa akin. Hindi na naging malinaw sa akin pandinig ang iba nilang pinag-uusapan dahil napuno ng pangambat sakit ang isip ko. Nagulat ako nang biglang tumayo si Lucy at patakbong lumayo kay Jacob. Lucy, bumalik ka rito! Sigaw ni Jacob habang hinahabol ang asawa. Bagay na lalong pumunit sa puso ko. Hindi na naabutan ni Jacob si Lucy dahil sumakay ito sa puting van at mabilis na humarurot ang sasakyan. Nakita ko ni Jacob na nakatayo sa may gate ngunit hindi siya nagabalang hintuan ako para magpaliwanag. Ito na bang sagot niya sa mga katanungan ko? Napangiti ako ng mapait. Pucha, ganun lang ba yun? Matapos kong isukong lahat sa kanya, gaganituhin niya lang ako? Mabilis na umalis si Jacob sakay ng kanyang sports car at sa palagay ko ay susundan niyang kanyang asawa. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Gusto ko siyang sumbatan, ngunit papano? Sinubukan akong aluin ni Marvin, ngunit mabilis kong hinawi ang kanyang kamay. Senyorita, awang-awa siya sa akin. Marvin, wag mo kong tawagin senyorita dahil bumalik na si Lucy. Siya na ulit ang makakasama niyo dito, malamig kong sabi. Maya-maya pa ay may huminto sa aking harapan, isang pamilyar na sasakyan. Rafael? Hindi ako makapaniwalang darating si Rafael ngayon. Ngayon kailangan ko na kaibigan. Mabilis siyang bumaba sa kanyang sasakyan at masigla akong binati. Tol, sakto palang punta ko't gising ka na. Yayayain sana kitang magkape.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko at bigla na akong napayakap kay Rafael habang panay ang tulo ng luha sa aking pisngi. Kailangan ko ng taong makakaramay ko ngayon at salamat sa Diyos at pinadala niya si Rafael. Ano bang problema mo, Charmaine? Bakit umiiyak ka? Tanong niya sa akin sabay hagod sa aking likod. Rafael, ialis mo muna ako rito. Pakiusap ko sa kanya. Alright, sige tara. Inalalayan niya akong sumakay sa kanyang kotse at pagkaraan ay inabutan ako ng tissue. Pinagmasdan niya lang ako habang umiiyak at hindi na muling nagtanong. Sa isang malaking bahay kami huminto at sa tingin ko hindi ito nalalayo sa bahay ni Jacob ng laki. Mukhang mayaman ang pamilya ni Rafael at hindi rin basta-basta. Charmaine, welcome to my house. Wika niya sa akin sabay hilas sa akin papasok sa kanilang pinaka-receiving area ng bahay nila. Agad na lumapit sa amin ang mga kasambahay nila at magalang akong binati. Yaya, pakitimplahan mo muna kami ng coffee. Utos niya sa nasabing katulong na sa tingin ko ay nasa edad 40 lang. Sunod niya ako nilingon at pilit akong sinusuri. Okay ka na ba? I'm free today. Saan mo gustong pumunta? Tanong niya sa akin. Umiling lang ako. Wala akong gustong puntahan. Kailangan ko lang nakausap ngayon na Rafael. Sasabog na kasi ako kapag wala akong nasabihan ng problemang dinadala ko ngayon. Pagtatapat ko. Oh, kaya pala din nila ako na pa ako sa'yo kasi kailangan mo ko. Ilang sandali pa'y dumating ng kape. Inumin mo muna at ako nang bahala sa'yo mamaya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Basta. Gaya ng sabi niya, ininom ko muna yung kape at pagkatapos ay hinila na niya ako palabas. Uy, saan tayo pupunta? Kung hindi ako nagkakamali, pupunta kami sa swimming pool. At tama nga ako, sa pool nga kami nagpunta. Uy, Rafael, gagi! Sigaw ko matapos niya ako itulak sa pool. Ang lamig! Masyado pa kasing maaga. Malamig din ang simoy ng hangin kaya nangangatog ako. Charmaine, ayan na ako! Tumalon din siya sa pool at lumangoy papalapit sa akin. Nagulat ako na sakupin niyang bewang ko at sinama akong lumubog. Napayakap ako sa kanya dahil nagulat ako. Sanay naman akong lumangoy pero ang tagal namin dito sa ilalim kaya parang kakapusin na ako ng hininga. Sinubukan kong humiwalay kay Rafael kaso nakayakap siya sa akin. Napakaloko talaga. Magpapakamatay ba kaming dalawa? Mamamatay na ata ako. Makalipas ang ilang minutong nakababad kami sa tubig ay sa wakas ay naisipan na rin niyang umahon. Buisit ka, Rafael? Magpapakamatay ka ba? Hingal kong tanong. Maging siya rin ay hinihingal sa kalokohan niya. Ano, ayos ba ha? Pagyayabang pa niya. Dahil problemado at giniginaw ako ngayon ay naisip kong yayain siyang uminom. Wala lang. Gusto ko lang magpainit at mamanhid. Siya tayo, may alak ba dyan? Nanlaki mata ni Rafael. Umiinom ka? Hindi nga. Hindi siya makapaniwala. Oo, meron ba tayo dyan? Meron naman. Wait. Anong mangyayari ngayon nagbalik na si Lucy, ang asawa ni Jacob? Mababaliwala na kaya si Charmaine kay Jacob? At ano nga kayang nangyari kay Lucy at paanong buhay ito gayong inakala ni Jacob na patay na ito? Ano ang dahilan sa pagbabalik niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.